Ang kapitan ng White Dragon Squad ay lumitaw na may mukhang seryoso na may halong galit. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng otoridad. Lahat ng naririto ay ipapadala sa Blanky Fortress. Nang marinig ito, ang mga mukha ng mga swordsmen sa batalyon ay nag-alala. Kapitan, ano ang ibig sabihin nito? Bulong ng isa. Anong misyon ang napakahalaga para atin na i-deploy kahit ang mga bagong recruit na hindi pa ganap na sanay? Hinawakan ni Guillermo, ang Demon Dragon, ang kanyang espada ng mahigpit. Ang kanyang boses ay puno ng pait nang siya'y magsalita, ang kapitan ng 5th Platoon sa Yesi, at ang kanyang 14 na subordinates ay nawawala ng walang bakas. Narinig ni Ethan ang bawat salita ng malinaw. Alam niya kung sino ang tinutukoy ng kapitan. Siya ay ang pinakamatandang knight sa White Dragon Battalion. Kahit si Guillermo ay madalas humingi ng payo sa kanya. Ang kanyang lakas, bagaman hindi kabilang sa mga 9 dragons, ay tiyak na hindi dapat basta-basta na matatalo. Ito ba ang butterfly effect na dulot ng aking paglitaw, naisip ni Ethan. Nagpatuloy si Guillermo, ayon sa ulat ni Black Snow, may 89% na posibilidad na sila ay patay na. Kahit na sila ay buhay pa, hindi na nila kayang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Ang kasalukuyang puwersa ay bubuo ng pansamantalang 5th Platoon at ipapatupad ang kanilang misyon. Ang pansamantalang kapitan ng 5th Platoon ay si Evelyn. Dahil ang misyon ay ilulunsad sa loob ng 3 araw, kumpletuhin ang pangunahing pagsasanay sa panahong iyon. Hindi ako naniniwala na sila ay patay na, ngunit kung mangyari iyon, maghihiganti tayo para sa kanila. Ang mukha ni Guillermo ay puno ng galit, ang kanyang mga mata ay puno ng dugo. Pagkatapos magsalita, agad na umalis si Guillermo, iniwan si Ethan na nag-isip. Mukhang hindi magiging madali ang mga bagay. Ang mga alaala sa nakaraan ay muling bumalik sa kanyang isipan. Ang insidente ng Black Skull Bandits na nagkidnap sa Cess Merchant Guild. Ito ay isang insidente na walang pagkawala dahil sa pagsisikap ng White Armored Dragon Cavalry. Dapat ay ganoon nga, ngunit lumalabas na iba ang pagkakataong ito. Ang tunay na layunin ng insidente ay ang nakawin ang Dragon Slaying Sword. Ginamit ni Beaumont Ovan ang banmong sword na ninakaw niya sa kudeta upang ibagsak ang angkan ng Ragna, ngunit ngayon ang lahat ay nagbago mula sa kanyang nakaraang buhay. Kung lahat ay kasalanan ko, may isang paraan lamang upang itama ang mga bagay. Kailangan kong makita ito mismo. Isang nakatagong quest ang lumitaw sa harap niya, kolektahin ang banmong Dragon Slaying Sword. Lumipat ang eksena pagkatapos ng 3 araw sa isang watchtower sa isang malamig na bulubundukin. Isang bantay ang nagreklamo tungkol sa panahon. Napakalamig, hindi ako masanay sa klima na ito. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayo. Yelan, bakit kakaiba ang hitsura ng buwan ngayon? Iyon ang White Armored Dragon Cavalry. Papalapit sila sa napakabilis na bilis, pinamumunuan ni Evelyn, ang pansamantalang kapitan ng 5th Platoon. Agad siyang sumilip sa unahan at sumigaw sa ibaba, narito na ang White Armored Dragon Cavalry. Papalapit na sila. Patunugin ang alarma. Bago pa man siya makatapos magsalita, isang atake na may napakalaking kapangyarihan ang tumama sa mukha ng bantay na nagdulot ng kanyang kamatayan bago pa man siya makapagsalita. Kasama ng alikabok at mga piraso ng bato mula sa itaas, iniutos ni Evelyn sa lahat na agad na maghagis ng mga bomba. Huwag nating hayaan na makaganti sila. Sunod-sunod na bumagsak ang mga bomba sa fortress. Ang buong larangan ng digmaan ay nababalot ng ulan ng mga bomba at bala. Ang alikabok ay tumatakip sa buong lugar. Agad na nag-utos ang pinuno sa kanyang mga sundalo, lahat magtago sa loob ng pader. Huwag kayong mamatay ng walang saysay. Bago pa man siya matapos magsalita, isang bumabagsak na bituin ang bumababa mula sa itaas. Iyon ay si Evelyn at ang Knight Battalion. Madali niyang dinurog ang ulo ng tangang ito sa lupa. Ngayon na ang oras para sa paglilinis. Itinuro niya ang kanyang espada sa unahan. Patayin silang lahat. Sabay-sabay na sumugod ang lahat ng swordsmen na may kumpiyansa. Hinawakan nila ng mahigpit ang kanilang mga espada na may determinasyon sa kanilang mga mata. Ipakita natin sa kanilang lahat ang halaga ng pangahas na makialam sa White Armored Dragon Cavalry. Gagamitin natin sila bilang isang mahalagang aral para sa sinumang tanga na nagbabalak na sumalungat sa atin. Ang fortress ay natatakpan ng apoy. Kahit na mula sa malayo, makikita mo kung gaano kalaki ang pagkawasak nito.
Habang nagpapatuloy ang labanan, isang sundalo ang nagtatago ng dragon slaying sword at nakatakas ng ligtas. Shit, sabi nila kaya nila ang mga cavalry. Kung nagtagal ako ng kaunti, patay na ako. Tiningnan niya ang espada sa kanyang kamay, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kasiyahan. Pero okay lang, pagkatapos kong ihatid ito, tapos na ang aking misyon. Pupunta ako sa isang liblib na lugar at tatamasahin ang natitirang bahagi ng aking buhay sa kaligayahan. Bago pa man siya matapos mangarap, isang espada ang mabilis na dumaan sa kanyang leeg na nagpadala sa kanyang huling hantungan. Ito ay isang swordsman na nakasuot ng itim na cloak. Lumalabas na siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Kalmado niyang pinunasan ang dugo sa kanyang espada. Ang kanyang mga mata ay malamig at malupit. Kumusta na ang produkto? Isang subordinate ang magalang na nagbigay sa kanya ng dragon slaying sword. Narito po. Hawak ng lalaki ang espada sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng kasiyahan. Magaling, ito na ang produktong kailangan natin. Bumaling siya at nag-utos sa kanyang mga subordinate na kamit na natin ang ating layunin. Maghanda para sa susunod na hakbang ng plano. Masusunod. Ngayon, isang huling hakbang na lang ang natitira. Habang nagsasalita siya, tumingin siya sa nagliliyab na kastilyo. Aalisin ko ang lahat ng natitirang peste. Sa likod, ang mga sundalo ay dahan-dahang itinutulak ang mga kanyon. Lumalabas na ito ang patibong na inilatag niya mula sa simula. Bumalik sa fortress, ang White Armored Dragon Knight Battalion ay ganap na nakontrol ang sitwasyon. Ang mga sundalo na hindi lumalaban ay maingat na ginapos. Haha, napakadali. Tama ka, naging sobrang maayos ang lahat. Ang mga mata ni Ethan ay nagpakita ng hinala. Mahirap paniwalaan na ang 5th Platoon, na pinamumunuan ng isang veteranong swordsman, ay nalipol ng mga ito. Hindi pa kasama doon. Dahan-dahan na itinaas ni Ethan ang ulo ng commander at ginawang aktibo ang memory synchronization upang basahin ang kanyang mga alaala. Alam niya na ninakaw nila ang banmong, ngunit hindi niya ito nakita mismo. Ano ba talaga ang nangyari sa pagitan nila? Kung ang mga maliliit na isda ay hindi pinag-uusapan, bakit kahit ang commander ng fortress na ito ay walang alam na bakas? May mahalaga bang detalye na nakaligtaan ko? Bigla, isang senior ang lumapit mula sa likuran at nagtanong, anong nangyayari, Ethan? May problema ba? Ah, wala po. Nag-iisip lang ako. Kahit na tinatawag kang Lightning Tiger, ang mga baguhan ay baguhan pa rin. Sabihin mo na lang na kinakabahan ka dahil ito ang iyong unang misyon. Nailigtas na natin ang mga bihag. Magtipon tayo sa natitirang bahagi ng koponan. Okay, darating na ako. Gusto ko nang umuwi. Puno na ng amoy pulbura ang katawan ko. Ang mga salitang iyon ay tila nagbukas ng isang bagay na nakaligtaan ni Ethan. Lumaki ang kanyang mga mata sa gulat. Mabilis na itinulak ni Ethan ang senior at tumakbo patungo sa mga shipment ng walang paliwanag. Ha? Anong nangyari sa kanya? Siguro galit siya sa amoy ko, seryosong sinabi ng senior. Sino ang nakakaalam? Iwinasiwas ni Ethan ang kanyang espada at sumugod sa mga shipment na malapit sa kanya. Sa wakas ay napatunayan ni Ethan ang kanyang teorya. Alam ko na. Mabilis na tumakbo ang senior mula sa likuran. Anong ginagawa mo, Ethan? May problema ba? Pareho silang nakatingin sa unahan na may matinding sorpresa. Ang mga ito ay mga explosives. Ang mga asong iyon, susubukan ba nilang dalhin tayo sa kamatayan kasama nila? Lumingon si Ethan. Walang maraming oras. Kailangan nating umalis dito agad. Okay, lahat magtipon. Kailangan nating lumikas kaagad. Bago pa man siya matapos magsalita, isang artilerya ang dumating sa napakabilis na bilis na nagpilit kay Ethan na lumingon. Sumigaw siya na parang gustong sirain ang hangin. Lahat, tumakbo kayo. Sunod-sunod na sumabog ang mga pagsabog sa buong fortress. Ang atake ng lalaking may peklat na mukha ay nagsimula na. Sa kabilang panig ng labanan, sa utos ng lalaki, nagsimulang ikarga ng kanyang mga subordinate ang mga artilerya. Ang patuloy na pambobomba ay walang tigil na tumatama sa larangan ng digmaan na nag-iwan lamang ng mga guho. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng kasiyahan. Aalisin ko ang lahat. Kahit ang isang langgam ay hindi makakatakas. Lahat ay para sa kanya.
Lumipat ang eksena pabalik sa kastilyo ng pamilyang Chan. Sa loob ng isang marangyang silid, isang babae ang may hawak na isang bagay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ito ay ang asawa ng pinuno ng angkan, ang ina ni Aeson. Lumalabas na siya ay nababaliw pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang anak. Halika, halika. Nasasaktan ka ba, anak ko? Ayos lang, dadalhin ko ang ulo ng maruming uod na yon sa'yo. Ang kanyang mukha ay naging baliw. Ang kanyang mga mata ay nagdurugo na nagpapakita ng matinding galit. Hindi ako titigil hanggang hindi ko siya nakikitang patay. Makakaligtas kaya si Ethan sa patibong na inilatag ng babaeng ito? Haharapin kaya niya ang labis na paghihirap na hindi niya makayanan?